Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik pagkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagal na paghahabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. May bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Amelia Hugo. Meron siyang 60 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 53 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 47 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 30 na mga comments. And Sonia Darnaila. Meron siyang 30 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi po nagla-like, lagi po nag-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Ferdinand Baldonado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Leonardo Steliero, Joseph Magalion, Fibron Yula, Nonoy Florin His from Mandawi City of Cebu, Carol C. Nandyan rin po si Collie Omas from Singapore, Annalen Biden. I-shoutout natin si Yolanda Espirito, Florfigo Bapag, Jen Medina. Nandyan rin po si Tiki Reyes, Zaidita Makasabuang, hi to Marian, Pennsylvania. Nandiyan rin po si Rayon Inecosi and hi to Pink Lover from Dubai. Siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy birthdays! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Okay, so ito po tungkol doon sa aking post sa Facebook account natin mga kabayan, Jellyby TV. Di ba meron pong sad news? Very sad news mga kabayan. Kasi kasamahan natin po na vlogger, pro-admin na vlogger mga kabayan, iniwan na po tayo. Kilala nyo ba si Daisy Darling mga kabayan? Actually, si Daisy Darling, sikat siya doon sa TikTok. Si Daisy Darling makahabayan, siya na po wala na po siya. Kagabi, meron kasing bad news makahabayan. So, nakakuha kami ng balita galing doon sa kanyang pamilya na kung saan si Ma'am Daisy, siya na po ay namatay makahabayan. Siya po ay namatay. Meron kasi siyang sakit. Meron siya sakit po sa puso makahabayan. Saka according po sa kanyang pamilya, nag-complicated po daw ang kanyang baga. So, yun po ang sanhi sa kanyang pagkamatay makahabayan. So, si Ma'am Daisy, actually, na-meet ko siya sa last December makahabayan. Yun nandun po si Sir Ivan sa Malacanang. Maganda ga ang kanyang sinuot ng makahabayan. Talagang ganda po ang kanyang sinuot. Kasi ang kanyang sinuot ng time na yun po ay isang Filipiniana na black color makahabayan. Black and white combination, ang ganda talaga eh. Tapos maganda po si Ma'am Daisy. So, yun nga makahabayan, very sad news kasi tayo po iniwan po na isang mandirigma, isang palaban sa social media na kung saan ipinagtatanggol niya si PBM at saka yung mga Marcoses makabayan.
So, sa pamilya po ni Ma'am Daisy, our deepest condolences. At saka Ma'am Daisy, rest in paradise lang po, ma'am. So, ganito lang buhay. Yun nga makaabayan. So, kay Ma'am Daisy, don't worry. Don't worry kasi ipagpatuloy ho namin. Kasama mo yung Jellybet TV, kasama po yung mga viewers natin, lahat ng mga Marcos supporter, lahat ng mga loyalista, lahat ng mga pinklawan. Ipagpatuloy namin ang iyong nasimulan po na laban. So, kukurtein namin yung mga salat ng lipunan, kukurtein ni Sir Ivan yung mga pabigat sa bansa natin. Again, so rest in peace kay Ma'am Daisy, darling. Okay, so banat na makaabayan. Kahapon, may receive po na nabash itong si Sir Ivan. Ano yan, Sir Ivan? Abay, binash tayo. Kasi nga, sabi po ng mga DDS, patuloy na tayong naninira sa mga Duterte makaabayan. Ano daw ang ginawa ng mga Duterte sa atin? Wala bang ginawa ang mga Duterte sa ating makahabayan? Gunggong talaga binodol tayo. 'Di ba? Ang mga Duterte, corrupt ho yun. At saka yung mga Duterte, mamamatay tao ho yun. At saka hindi bagay sa kanila na hahawak po ng anumang posisyon sa gobyerno natin. Kasi nga nakakahiya Meron tayong klase na ganyan na lider makahabayan. Katulad po dito kay Sara Duterte, which is hindi talaga bagay sa kanya makahabayan. Binasi si Sir Ivan kasi daw lagi tayong naninira araw-araw sa mga Duterte. Sabi niya, ano daw ang nagawa natin sa bansa natin makahabayan? Ano daw ang nagawa ni Sir Ivan sa bansa natin? Babalik rin natin. Ano ba ang nagawa niya sa bayan niya makahabayan? Ano yan si Ivan? I don't know. Anong nagawa niya makahabayan? Puro lang bashing. Pero si Ivan, hindi niya alam. Meron tayong hidden po na proyekto. Hindi po lagi nagpo-post si Ivan doon sa ating Facebook account, pero yan po ay sikreto makabayan. Alam ho yan ng mga viewers natin dito. Marami pong nagkukontak kasi Ivan, alam ho nila yan. Aside pa ho doon sa pamimigay po natin ng ayuda, alam niyo ba na meron pong project si Ivan dito na street lamp makabayan, yung street light lamp. Kasi nga dito sa aming lugar, actually, talagang madilim makahabayan. Sa totoo lang, madilim po ang lugar namin. Nung una pong dating ni Sir Ivan dito, tapos tingin ako dyan sa eskinita, doon po sa lugar po makahabayan, sa unahan, talagang madilim po. Kaya nga talagang yung natas ko makahabayan, sabi ko hopefully someday, makagawa tayo po ng proyekto na makakatulong sa kanila makahabayan. Meron na pong nailagay si Sir Ivan na street light lang makahabayan na solar. Dalawa na po, DDS, dalawa na po. Pero siyempre, patuloy niya makahabayan. Hopefully in the future, makapaglagay na po tayo ng karagdagang dalawa po na, solar street light makahabayan. At saka lagi ko yung sinasabi, dito po sa mga neighbors namin, dito po sa lugar namin, sa sityo, lagi yung sinasabi na hindi yan project ni Sir Ivan. Kundi project ho yan ng mga viewers ni Sir Ivan. Ako lang po ay isang instrumento. Nakagawa tayo ng ganyan na klase na proyekto dahil po yan sa mga viewers ni Sir Ivan. So sila ang dapat inyong pasasalamatan. So yun po lagi ang sinasabi ko sa kanila makabayan. DDS. Ngayon, sa tanong mo, ano ba ang nagawa natin sa Pilipinas? Malaki. Kasi nga kayo ay lagi pong nababakalat ng mga fake news. Ang mga fake news ninyo, kinukorek ho yan ng channel ni Sir Ivan. Kasama ang mga viewers ni Sir Ivan. Yan po ang nagawa namin sa bansa namin. Kasi ayaw namin na lagi kayong nababakalat po ng fake news at marami kayong nauuto. Ang kawawa kasi dito makahabayan, yung mga future generations. Kasi ang makain nila, ang ma-absorb nila ng mga informations, mga fake news kasi makahabayan. So ngayon pa lang, dapat susupilin natin sila, dapat kukurtin natin at saka i-debunk natin ang kanilang mga fake news. Yan po ang nagawa po ni Sir Ivan, ang channel Sir Ivan at saka yung mga viewers ni Sir Ivan. Nang kukorek tayo ng mga fake news. Nagbabalita tayo ng mga tamang balita makahabayan. DDS. Okay, so banat tayo. Meron pong natanong kay Sir Ivan. Ano yan, Sir Ivan? May nagtanong sa atin na isang viewer, sabi niya, Sir Ivan, totoo ba yung ipinakalat ng mga DDS na wala na dang pondo ang Malasakit Center makabayan? So yan ngayon po ang pinakalat nila. Tingnan nyo lang po, mag-scroll kayo. Yan po ang mabasa nyo, wala dang pondo ang Malasakit Center. At baka daw ito ay ma-close makabayan. Baka daw ito ma-close, gunggong talaga Ito mga DDS, mga gunggong talaga So ang reply ko doon sa ating viewer makahabayan, sabi ko, don't worry ma'am, yan po ay fake news. Kasi hindi po ma-close ang Malasakit Center. Kasi yan po ay batas. May fans ho yan. Kasi nga ang Malasakit Center is only an office na one-stop shop
na sila po ang nagpo-provide dito po ng medical at saka financial assistance sa mga kababayan ho natin. Ang Malasakit Center, meron pong 4 dyan na ahensya na nag-participate mga kababayan. Una, di ba nandyan po yung DOH. Naka-attach po sa Malasakit Center ang DOH mga kababayan. At next, DSWD. And third, ang PCSO mga kababayan. And fourth, ang PhilHealth. So ang trabaho dyan sa Malasakit Center, sila na ang bahala dito na mag-process sa inyong dokumento mga kababayan or sa inyong hospital bills. Hindi nyo na po kailangan na pupunta kayo doon sa PCSO, hindi kailangan na pupunta kayo doon sa DOH, doon po sa DSWD or sa PhilHealth mga kababayan para mag-process, kundi ang bahala dyan ang Malasakit Center. Hindi po mawawala ang Malasakit Center kasi yan po ay batas mga kababayan at meron pong funds ang Malasakit Center kasi nga meron pong 4 na ahensya na nakatouch dyan mga kababayan. Okay, so goods na ba? So fake news po yung pinakalat po ng mga DDS na nalugi na wala ng pondo ang Malasakit Center. Sino ba yung una ang napakalat niyan, Sir Ivan? Unang napakalat niyan si Jason Sa. So last December mga kababayan, itong si Jason Sa kasi meron siyang pinost. Sabi niya, paalam Malasakit Center na nga ba? So yan po kanyang post mga kababayan, that is December 16, 2024. Sabi niya, goodbye Malasakit Center na nga ba? Sa loob ng ilang taon, milyon-milyon ang mga kababayan natin ang natulungan ng Malasakit Center dahil sa aksyon ng gobyerno na hindi bigyan ng budget ang PhilHealth sa susunod na taon. Maapektuhan kayo nito ang programa ni Senator Bongo at saka Malasakit Center mga kababayan. Ngayon, hinayaan po niya ni Sir Ivan kasi alam ko po, yan po ay fake news mga kababayan. Yang issue na yan, namatay mga kababayan. Di ba biglang nawala ho yan? Hanggang 5 days ago, nakita ko itong si Guanzon mga kababayan kasi siya ngayon ay nagpapansin, nagpapaipal, binuhay niya yung ipinakalat na fake news ng DDS na wala daang pondo itong Malasakit Center. So siya ngayon ang nag-amplify mga kababayan. Nung ipinakalat na po ni Guanzon itong issue nito mga kababayan, ulit, ito'y sinakyan na po ng mga DDS ulit. So sabi dito po ni Guanzon mga kababayan, Malasakit Center, 0 funds na. Yung mga nagda-dialysis dyan, pumunta na kayo sa inyong mayor dahil itong Malasakit Center, 0 funds na daw. Hoy, anong ginawa nyo sa mga center dyan? Anong ginawa nyo sa mga pera dyan? Ay ang gusto siguro ng mga ito ay lumuhod ka sa kanila at humingi ng akap, bakit na 0 ang malasakit? Importante yan eh. So yan po ang kanyang statement mga kabayan. So ang statement po ni Guanzon, yan kaagad ay ipinakalat ng mga DDS at marami po talagang nabudol mga kabayan, marami talagang napaniwala itong si Guanzon. Alam mo natin po yung DDS, sila po ngayon ay naghihintay lang na mga statement, mga pinakalat na fake news ng ibang tao. Sa tingin nila, kapag ito ay merong big effect, negative effect sa bansa natin mga kabayan, ipapakalat nila yan. Kasi nga, ang goal dito ng mga DDS, masisira ang bansa natin. Masisira ang Marcos admin mga kabayan. So kaya nga, in-amplify nila kaagad. Yan po ang fake news galing kay Guanzon mga kabayan. Ang dami talagang naloko, ang dami talagang naniwala mga kabayan. Like for example, ito po si Jorlan De La Rosa. Sabi dito, okay lang wala ng pondo ang Malasakit Center, pinalitan naman ng akap. Ganon ang labanan. Pag ayaw umanib sa inyo, ika nga use your advantage and power and connection para sirain, pabagsakin ang kalaban mo ng pailalim. Kaya ibuto nyo ang mga wais na trap politikong malalakas, manggipit, kahit maapektuhan ang taong bayan, wala dang pakimakabayan. So yan nga, ginamit yung statement ni Guanzon makabayan. Yan ay fake news. Mismo na po itong si Bongo makabayan ang nagsabi niyan. Ito ang ating ebidensya. For more details, let's watch this. Pinamulaan na naman ni Senator Christopher Bongo ang aligasyong wala ng pondo ang malasakit centers sa ilang ospital sa bansa. Iginiit niyang may sariling budget ang 4 na ahensyang mamahala rito kaya't hindi ito maaaring maubusan ng pondo. Ayon sa Department of Health, patuloy ang suporta para sa mga mahihirap na pasyente alinsunod sa Malasakit Centers Act.
fake news, no, na babalita, wala na rong tulong mula sa Malasakit Center. Meron pong tulong mula sa Malasakit Center dahil batas na po yan. O, di ba? DDS, pahiya kayo. Mismo si Bongo nagsabi dito, in your face. In your face, yan ay fake news. Nagpapakalat kasi kayo ng fake news. Niniwala kayo nung una doon kay Jason Sa, niniwala rin po kayo dito kay Guanzon, at saka pinakalat nyo pa, the other day, hanggang ngayon, wala daw pondo ang Malasakit Center makabayan. O, di ba? Ngayon, pahiya kayo kay Bongo. Mismo si Bongo, pinaparinggan kayo. Mismo isang DDS, kinontra yung DDS makabayan. Gonggong kasi. Mga salot kasi kayo ng lipunan. Okay? So anyways, for the makabayan. Kagabi, ang daming tao no doon sa Dumaguete City. Ang dami talaga eh. Kasi nga, yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas Makabayan, yung rally ni PBM, ang slate ni PBM, nandun kasi sila kagabi sa Dumaguete City, doon sa Governor Mariano Perdices Memorial Coliseum. Isa pong Coliseum Makabayan. Tsaka punong-puno talaga yung Coliseum. According po sa PNP, according po sa taga Dumaguete City Makabayan, umabot daw yon ng 120,000 katao. Estimated katao makabayan, 120,000. Ang dami talaga eh, talagang bibong-bibo makabayan. Of course, marami pong mga makamarkos dyan sa Dumaguete City. Marami pong galit sa mga Duterte sa Dumaguete makabayan. Di ba ang laki po ng boto na kuha ni PBM dyan last election makabayan? Di ba sa Dumaguete City? So talagang nag-coincide dito. Kung nakita nyo, yung live kagabi po sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Makabayan, ang dami talaga eh. Well, of course, nandun po si Andrew Ing. Kapag nandyan kasi si Andrew Makabayan, alam ho natin mangyari. Talaga po yung bibong-bibo ho yan. Isipin nyo, umabot daw ng 120,000 katao Makabayan. Di ba ang dami talaga eh. At lalong-lalo na, during po sa speech po ni PBM, ang dami talaga pong pumapalakpak Makabayan. Niyanig niya yung Dumaguete City. Okay? So, palapakan nga pala natin no yung mga kababayan natin po na Dumaguete City na kung saan talagang full support po kay PBM. Full support po sa slate ni PBM. At saka thank you so much sa taga Dumaguete City na sinuportahan ninyo ang Marcos admin. So ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe Makabayan. For more details, let's watch this. President Ferdinand Marcos Jr. muling nagparinig, pumitik laban sa grupo ni dating Pangulong Duterte. At ito po ay kanyang ginawa sa harap mismo ng rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinabi dito. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita niyo naman po, narinig niyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan niyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Ayan o. Yan ho ang pinagmamalaki at sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Ibang-iba raw yung kanyang mga kandidato kaysa kandidato ng kabila. Ano ho, ang tinutukoy dyan ay ang kampo nga po ni Duterte na binanggit niya yung nagmumura at kung ano-ano pa. So, hindi na po talaga mapigilan ang ating Pangulong Marcos sa oras na siya ay humaharap sa publiko, lalo na sa kanyang mga rally, talagang kanyang binabalikan na niya, kanyang pinapatulan na ang mga pinagsasabi ni Duterte. Kung nagtagumpay si Duterte ng paninira at
sa sabi ng mga below the belt kay Pangulong Marcos sa 2 taon kalahati, ngayong taong ito iba na. Sumasagot na. Pinatulan na ni Pangulong Marcos. Meron na siyang panahon at yung panahon yan ay dito sa mga rally ng kanyang mga kandidato. Ayan po. So matindi, marami pang ganyan. Pag hindi tumigil si Duterte ng kung ano-ano mga sinasabi, lalo na ho itong controversial na sinabi niya na dapat mawala ang 15 mga senador para daw siguradong manalo ang kailang kandidato. At yun na nga, pasabugin pa raw yung Senado. Nakita mo na. Grabe ho. So, any comment reaction pa rin sa isong yan dito ho sa pagsagot at hindi na ho nakakatiis. Talagang pinapatulan na ni Pangulong Marcos ang dating Pangulo ng bansa na si Digong Duterte. Samantala, sa ibang iso naman, matindi naman ito. Sign of personality disorder. Wow, ang tindi naman yan. Yan po ang sinasabi ngayon ni Senador Coco Pimentel, ang Senate Minority Leader. Matapos siyang maambos interview at matanong ng media kung ano ang kanyang masasabi doon nga ho sa sinabi ni Duterte na hindi naman nagbibiro dahil seryoso sinabi niya na dapat ay mawala ang 15 senador at pasabugin daw yung Senado. Dating Senate President niya si Coco Pimentel at saka siya member ng Senado sa kasalukuyan. Hanggang June 30 pa siya magtatapos ang term. Kaya ho ganyan. Sign of personality disorder ang kanyang sinasabi. Para sinabi niya may problema na sa pag-iisip. Matindi. Ayan. Si Coco Pimentel, inire-relay ko lang. Hindi ko na ipi-play yung video. Kasi putol-putol yung interview sa kanya habang naglalakad pa. So, yun ho yung kanyang sinabi. Yun ang na-pick up ko ng aking channel doon sa description or pagsagot ni Coco Pimentel. Iba talaga. Kasi naman sa totoo lang, hindi naman gagawin niya ng matinong tao. Hindi naman yan gagawin ng merong mahal, pagmamahal at malasakit sa buhay ng tao at sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino. Hindi ko alam kung bakit at ano ang pinanguhugutan nitong si Digong Duterte, bakit siya nagsasabi ng ganyan. Ang nagsasabi lang ngayon ay yung kanyang mga tauhan, mga tagapagtanggol, na yun daw ay biro lang. Wala naman sinabi si Duterte yung biro . Hanggang ngayon hindi pa siya nagdi-deny . Yung mga abogado lang yang malapit sa kanya o lumalapit sa kanya nagsasabing, hindi na kayo nasanay, biro lang yan. Bakit? Dadaanin ba sa biroan ang pagpatay? Lagi bang dadaanin lang sa biro? Nakuhanin ang buhay ng mga tao? Ito ay 15 senador. Tapos yung institusyon na Senado ay gustong pasabugin. Kahit biro, hindi dapat ginagawa ng matitino. Pero dahil nga hindi naman ho nagsabing biro, malamang totoo yan. Kaya ho, threat na yan sa Senado at sa mga senador. Although yung ibang mga senador ay tumatawa na lang, yung ibang senador ay na mag-comment, hindi ko alam kung takot kay Duterte o kung ano. Pero hindi pinag-uusapan dito yung isang senador. Hindi pinag-uusapan dito yung 15 senador. Ang pinag-uusapan dito yung institusyon. Yung dapat ay pagrespeto, maging halimbawa sa ating kabataan na manguna siya, dating Pangulo at abogado, na irespeto ang elected senador. Irespeto ang opisina ng Senado bilang institusyon, bilang napakataas na posisyon sa pamahalaan. Bakit tinadaan sa gano'n? Kaya ayan po, pati si Pangulong Marcos hindi na makatiis sa kanya mga ginagawa at pati ito si Coco Pimentel na hindi pumapatol, ngayon pumapatol na. Sign of personality disorder. Yan ang description ni Coco Pimentel. Antindi. Di ba? Ayun. Pero siyempre, alam ko yung mga DDS vlogger, DDS supporters, ayaw nilang ganyan kasi patuloy na pinagtatanggol yan . Kahit anong sabihin, kahit below the belt, kahit na nakakasakit sa kapwa, kahit na ho pambabastos, kahit na ho pananakot, kahit na ho paninira, pinupuri pa rin nila. Hinahangaan pa rin nila. Pinagmamalaki pa. Ayaw ko kung paano sila. Mukhang nagkahawa-hawa na. Pero tayo, may malasakit ako sa mga Pilipino, may respeto ako sa buhay ng tao, at buhay ng mamamayan, at ng gobyerno, at ng ating mga batas. Kaya itutuloy ko naman ho ang aking pagsasabi na mali ang kanilang ginagawa. At huwag nating suportahan. Usigin, papanagutin, kasuhan kung kinakailangan. Katulad ng ginawa ni General Torre III. Kinasuhan, inciting to sedition. Dahil mismo yung PNP General na si Torre III ay hindi na humatanggap itong ganitong panalita dahil ito'y labag sa batas. Ito'y hindi magandang halimbawa sa kabataan. Ito'y dapat hindi sinasabi ng isang dating mataas na opisyal at isang abogado. Diba? Totoo naman yan. Kaya mayroong pananagutan. So, sa kanila rin ang gagaling kung bakit sila pinag-uusapan.
Ang mahirap nga lang, pero okay lang, hindi ko na rin pinapatulan sila. Ilang talagang trabaho nila. Yung mga troll, mga buzzer, ay patuloy pa rin ang paninira na may personal pa. Ganon silang kababaw ng level. Ganon kababaw ang kanilang kaalaman. Kahit mali, ipinagtatanggol. Kahit mali, idol pa rin nila. Kahit na wala na sa lugar ang ginagawa, ipinagmamalaki nila. At hinahangaan pa. Kaya ganyan ang buhay nyo. Hindi kayo uunlad pagka ganyan. Subukan nyo magbago kayo. Sumunod kayo sa rule of law. Rumespeto sa buhay ng tao, sa batas at sa gobyerno, uunlad tayo. Uunlad kayo. Pero kung hindi, mapapag-iwanan kayo. Mananatili kayong mahirap. Mananatili kayong nalilinlang dahil kayo nagpapalinlang sa mga mapanggamit ng kahinaan, kahirapan ng ibang sektor ng mamamayan. Pero ako'y naniniwala, kakaunti kayo at patuloy na liliit yan. Dahil dadami ang professional, dadami ang matitino, dadami ang matatalino, dadami ang marunong manindigan ng mga Pilipino dito at sa abroad. Yan ang ating hikayating lumakas. Yun hong mga nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagpapagamit sa kasamaan, kakaunti lang kayo. At uunti pa yan. Kasi nga, Mike Abe, lagi kong sinasabi dito na meron pong special requirements itong mga DDS, dapat ikaw ay tanga at bobo. At bulag rin po makaabayan. Kahit nakikita noon nila ang ginagawa po ni Digong na pangit talaga hindi maganda makaabayan, hindi maganda na role model. Kasi kapag ito makikita po ng mga kabataan at makaabayan, di ba? Hindi malayo ito kasi ay gagayahin. Kaya ngayon pa lang, dapat wala na po mga Duterte ang makakabalik sa pwesto. Kasi papangit talaga ang imahe ng Pilipinas makaabayan. O di ba? Sakto bang special requirements nila? So before tayo pag-uusapan nga pala makaabayan, yung tungkol doon sa aking thumbnail na itong si Sara Duterte, ang mga Duterte niligwak na po sa Cebu City makaabayan. At yan po ay legit. Niligwak na po sa Cebu City. DDS, be ready. But before that, iintrohan natin dito makaabayan. Tungkol pa rin po kay Sara. Itong kanyang kahambugan, itong kanyang kayabangan makaabayan, di ba naalala ba natin ang kanyang press con? Ito tungkol po sa kanyang impeachment case makaabayan. Di ba sabi niya noon na maganda daw ito na nag-file na sila ng impeachment case. Kasi daw para masagot daw ang dapat na maisagot makaabayan. Di ba yan pong sabi niya? Tas kalaunan, meron pa siyang sinabi na mas masakit pa daw ang iwanan ng jowa kaysa ma-impeach sa Kongreso makaabayan. Abay, confident na confident talaga At saka nagpa-feeling unbothered sa makaabayan. Diba? Yan po ang ipinakalpo ng mga DDS, unbothered daw itong si Sara Duterte. Pero ano nangyari? Biglang naduwag makaabayan. Di ba naduwag bigla Bigla siyang kumaripas ang takbo doon sa Supreme Court para haharangin yung impeachment trial makaabayan. Ibig sabihin, siya ay naduwag makaabayan. At ang kanyang sinabi noon, kinain lang niya. Kasi yun po ay kanyang kayabangan makaabayan. Mayabang naman talaga ang mga Duterte. So ngayon, nakikita natin dito kay Sara makaabayan. For more details, let's watch this. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. A few moments later. 2 linggo matapos ma-impeach ng Kamara, tumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hiling niya na pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Nanindigan ang mga kongresista na dumaan sa tamang proseso, pinag-aralang mabuti at hindi minadali ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, formal nang dumulog ang Vice Presidente sa Korte Suprema para ipahinto ito. Tinawag na desperate move ng ilang leader ng Kamara ang ginawang paghiling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment laban sa kanya.
Yan ay sa ilalim ng inihain niyang petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., malinaw naman sa konstitusyon na tanging Kongreso lang ang may kapangyarihang humawak ng impeachment. Tila natatakot na umano ang vice-presidente kaya't desperado na umano siyang takasan ng issue. Agit naman ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez, hindi sila magpapatinag. Para naman sa iba pang mambabatas, it's her right na gusto niya patigil, but it's a constitutional mandate na yung impeachment dapat sagutin din yun and mag-convene na yung Senate. una nang nanindigan ang House Prosecution Panel na dumaan sa tamang proseso, pinag-aralang mabuti at hindi minadali ang impeachment complaint ng Kamara laban kay VP Sara. Yan ay kasunod na rin ng naunang petisyon ng isang grupo na kumukwestiyon at nagtutulak ding ipahinto ang impeachment. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. Sa ngayon, pinagkokomento na rin ng Korte Suprema ang Senado sa hiwalay na petisyong nagtutulak namang agad na nilang simulan ang impeachment trial laban sa Vice-Presidente. Sa isang sulat, formal na rin itong hiniring ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Francis Escudero. Suportado rin niya ni Senadora Risa Ontiveros. Naghahanda na ang Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon niyan kay Senate President Francis Chis Escudero. Dahil naisampa na ang impeachment, may katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin inaaksaya yung aming panahon bagaman recess sa paghahanda kaugnay nito. Ito ang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero sa press conference sa Quezon City ngayong Miyerkules, kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Escudero, inihahanda na ang mga kagamitan at ang sistema para sa impeachment trial at gayon din ang posibleng mga pagbabago sa House Rules on Impeachment. Oo, naghahanap na kami ng supplier, nagka-canvas na for the robes. Inaayos namin yung sistema para sa mga visitor, yung ID ng magkabilang panig, dahil araw-araw sila pupunta ron, parang empleyado na rin sila ng Senado para hindi na maglalagbook pa. At gayon din yung mga bisitang maaaring gusto manood ng live sa Senado. Pinapaayos ko na rin yung budget kaugnay sa bagay na yan. Sa kabila nito, hindi pa rin umano maaaring simula ng impeachment trial hanggat hindi nagbubukas ang 20th Congress at hanggat hindi pa nakaupo ang 12 bagong halal na mga senador. Ipinaubaya naman ng Senate President sa Office of the Solicitor General ang pagkokomento sa petisyon sa Korte Suprema para sa agarang pagsisimula ng impeachment trial habang hindi rin ito ihiling ng special session mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinagot naman ni Escudero ang ipinadalang liham ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at position paper ng Bayan Muna na kapwa nanawagan ng agarang pagtugon ng Senado sa impeachment complaint. Forthwith, within the bounds of law, illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin namin tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. May paalala naman ang Senate President sa mga kapwa-senador, maging ang senatorial candidates sa pagkokomento sa issue ng impeachment. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami magko-convict. Fairness dictates, nothing less. Nakaduda itong si Chis Makaabayan na ganun, nagtamad-tamaran siguro eh. Di ba? Pwede naman kasi na magkaroon po ng special session Makaabayan. Pwede naman kasi yan maumpisan next month. Sa Mars Makaabayan, mayroon pa silang enough time Makaabayan, di ba? Para po maghanda.
Correct ba si Ivan? Pwede talaga yan eh. It's up to Chis Escudero mga kabayan. Kaya lang mukhang tamad yata eh. So anyways, babalikan natin po itong si Sara Duterte. Kaya nga siya natakot mga kabayan. Kaya siya biglang naduwag kasi nalaman niya na bulat-latin po ang kanyang bangko mga kabayan. At not just bangko ni Sara, pati rin po nila Didigong. Malalaman na saan inilagay yung drug money mga kabayan. Alleged drug money. According ni Trillanes mga kabayan. Di ba sabi po ni Trillanes na meron pong dumaan sa bangko ni Digong at saka ni Sara Duterte, saka ni Baste at saka ni Pulong na drug money do mga kabayan. Kaya nga sila ngayon nagpapanik kasi ayaw nilang makita ang kanilang bangko mga kabayan. Mga ilang bilyones kaya yun. Ilang bilyones mga kabayan. Tapos sabi pa ni Digong wala na siyang pera. That is very big impossible. Baka siguro walang pera kasi nga bilyon lang mga kabayan. Baka ang pera nila umabot na ng trilyon. So anyways, before natin pag-uusapan mga kabayan, yung tungkol doon sa Cebu City, siyempre, isat man natin. Nandyan po si Erlinda Balarasa, Noel Narcida, hi to Edison Sotelo. Nandyan rin po si Sarah Bartman Blanc, Ikabod Bobuet 23. Nandyan rin po si Liuven Tagolino, Romeo Orbigoso, hi to Rocrisia Candido, Joven Montero, Flaviana Abila, hi to Emmy Mapalad, Mila Valdez. Nandyan rin po, walang pangalan, user from Hong Kong. Hi to Elmer Pinaranda and hi to Mirna Fernandez. Okay, so before tayo babalik doon sa mainit na issue mga kabayan, syempre good news mga tayo. Para malaman, para makita po ng mga DDS, mga Antay Marcos, mga basher na nandito sa ating channel mga kabayan kung ano na ang estado ng bansa natin at kung anong mga inisyatibo ang ginagawa ng ating ahensya mga kabayan at ano rin po ang trinabaho ni PBM. For more details, let's watch this. Malungkot na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbisita ni Czech Republic Defense Minister Jana Černochová sa Malacanang kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagbisita ng Defense Minister dahil patunay itong lalo pang yumayabong ang ugnayan ng dalawang bansa matapos ang pagbisita ng Presidente sa Prague. Matatandaang sa state visit ni Pangulong Marcos sa Czech Republic Marso ng nakaraang taon, nalagdaan ng mahalagang kasunduan gaya ng joint communique na naglalayong magtatag ng labor consultation mechanism sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Czech Ministry of Labor and Social Affairs. Importante ito lalo't mahigit 7,000 Pilipino ang nagtatrabaho doon. Napirmahan din ang Memorandum of Understanding na nagpapasigla sa kalakalan at pamumuhunan ng dalawang bansa. Nagbunga yan ang pagbukas ng Czech Republic ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino na nasa meat processing industry. Patunay din ng magandang relasyon ng dalawang bansa ang pagbisita ni Czech Republic Prime Minister Petr Fiala sa Pilipinas noong 2023. Samantala, kapwa tinalakay ni Pangulong Marcos at ng punong ministro ang pagpapalakas ng defense cooperation, trade and investment, judicial, labor cooperation at university linkage ng dalawang bansa. Your visit here is very important because it establishes the fact that we are continuing with that the discussions that we had in Prague did not end in Prague, that they continue to go on between our two countries, and I am very optimistic for the future in terms of our relationship. Makabagong teknolohiya sa agrikultura, patuloy na isinusulong ng Department of Agriculture sa Calabarzon. Kung dati ay ginagamit lamang ang pagpapalipad ng drone para kumuha ng magagandang tanawin, ngayon pwede na rin itong magamit sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ito ay matapos ilunsad ng Department of Agriculture Calabarzon, katuwang ang Agridome Solution Corporation, ang paggamit ng drones sa paglalagay ng pataba sa mga pananim sa isang palayan sa Calauan, Laguna. Para sa mga magsasaka, malaking tulong ang teknolohiya upang mapabilis ang kanilang pagtatanim at pag-aalaga nito. Napakita ko sa yung mga farmer na dati pa rin para ng pagsasaka is makaluma pa. Ngayon nakita nila kung paano yung technology. Ayon sa DA,
Bahagi ito ng Drones for Rice program na layong ipakilala ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapababa ang gasto sa produksyon at mahikayat ang kabataan na pumasok sa sektor ng agrikultura. Maami sila. Yung drone pala pwedeng gamitin sa farming, hindi lang sa capture ng picture, ng video. Mas maami sila, pwede sa farming. Kaya mas mahihikayat natin yung kabataan natin na bumalik sa farming. Ang drone farming ay isa sa makabagong hakbang tungo sa digitalisasyon ng agrikultura. Layo nitong matulungan ang mga magsasaka sa pagpapataas ng kita at tamang paggamit ng agricultural inputs. Mas padadaliin pa ang transaksyon ng mga miyembro at first pensioner ng GSIS sa pamamagitan ng kanilang Digital Business Center. Formal nang inilunsad ng Government Service Insurance System or GSIS ngayong araw ang bagong Digital Business Center or DBC dito sa Quezon City. Dinaluhan ang launching ng GSIS DBC ng mga pinuno ng ilang mga ahensya ng gobyerno kasama ang ARTA Director General Ernesto Perez, General Manager ng PTB Antonio Baltasar o Toby Nebrida at mga kinatawan ng PIA, PNA, CSC at iba pa. Ang DBC ay nagbibigay ng alternatibong serbisyo sa mga GSIS branches na layong pabilisin ang transaksyon ng mga miyembro at pensioners. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan na lalo pang padaliin at magbigay ginhawa sa mga proseso sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng digitalization. Alinsunod sa kautusan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi dapat pahirapan ang mga serbisyo sa gobyerno. Alam po ninyo, ang digitalization ay isang sagot para sa tinatawag na ease of doing business. At hindi lang sa ease of doing business kasi pati transparency ay na-address po nito. Ang atin pong mga kawani sa gobyerno na gustong mag-check kung sila ay makakapangutang ay hindi na kailangang lumabas at pumunta sa opisina ng GSIS. Yan po ang ginhawa na ibinibigay po natin sa ating mga membro. Ang ginhawa po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay binigyan ng instruksyon sa akin na maisagawa at magawa agad para sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Sa pamamagitan ng DBC, hindi na kailangang pumila ng matagal ang mga GSIS member, lalong-lalo na ang mga pensioners. Gamit ang GSIS mobile application, kaya mo nang i-access ang iyong account, contributions, loan eligibility, mga benepisyo at pensyon ng mga miyembro. Halos 100% na ng mga GSIS branches sa buong Pilipinas ang gumagamit ng Digital 360 o DBC. Matapos itong launching ng DBC sa Quezon City, inaasahan naman na makapagbibigay serbisyo sa higit 300,000 GSIS members sa National Capital Region. Target ng GSIS ngayong taon na makumpleto na hanggang 100% ang digitalization sa buong bansa. Sa pamamagitan ng programang tinatawag na GEX Move ng DICT Region 1, mabilis na nakatutugon ng mga LGU sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Malaking tulong ang Government Emergency Communication System Mobile Operation Vehicle for Emergency o GEX Move sa Ilocos Region. Agad kasing nararating at nakikita ang pangangailangan ng mga apektadong residente tuwing may kalamidad sa pamamagitan ng Very Small Aperture Terminal at Starlink. Sa katunayan, nagamit ito ng provincial government sa bayan ng Adams matapos naging isolated dahil sa malalakas na bagyo. Helps us during times of calamities and other emergencies, since this is a mobile command center. So we will be able to respond and coordinate well with other participating and collaborating agencies. Bukod sa VSAT at Starlink para sa komunikasyon, mayroon ding 4x4 at malalaking motor na may mas maliit na transmitter na maaaring pumunta sa ground zero kapag may kalamidad. Mayroon din itong hub na magsisilbing command center, mga radyo, monitoring equipment at server. Tinatayang nasa 60 million pesos ang halaga ng isang set ng nasabing sistema. Itinurn over ang GEX Move sa Department of Information and Communication Technology Region 1 mula sa United Nations World Food Program para sa disaster preparedness at emergency response capabilities ng lalawigan. Trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang binigyang din ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go sa nakatakdang roadshows ng pamahalaan sa iba't ibang mga bansa. Layunin nitong makaikayat ng investors na mumuhunan sa Pilipinas. Ito'y matapos malagdaan na ang Implementing Rules and Regulation o IRR para sa Create More Law na layong magkaroon ng tax incentive para sa local at foreign companies. So it's useless to have a law and to have IRR that nobody knows about. So our job now is to announce it to the world. No? Responsibility is to let the investors know
about Create More, how it will benefit them, how it will improve the ease of doing business, how it will reduce the cost of doing business. Una sa pupuntahan ng roadshow ay ang South Korea na posibleng gawin sa March o April. Ayon kay Go, una na nakalinya rito ang posibleng 50 billion pesos na investment mula sa Samsung Electronics. Kasama sa pagtutunan ng pansin ng kalihim ay ang semiconductor industry na siyang pinakamalaking industriya sa bansa. Kabilang din sa target na puntahan ay ang United States, Japan, Europe, Middle East at maging sa China. Dagdag ng kalihim ang Create More Law ay hindi lang incentive para sa foreign companies, kundi maging sa local companies dito sa bansa. To remember that there's nobody who's going to look out for our interests more than ourselves. You cannot ignore the domestic investor. They're very, very important. They're the one who's fully committed to the Philippines, right? So we have to take care of them. Noong nakaraang 2024 na itala ng bansa ang nasa 1.95 trillion pesos na investment. Ang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas, mas mataas ng 33% kumpara noong 2023. Our goal is to bring in as much investments as we can, right? And provide jobs to the people and lead economic growth that way. Kasi an investment-led economy is really more sustainable. Samantala, nais din ng kalihim na magkaroon ng electric vehicle industry sa bansa. Kaya sa kasalukuyan tinitingnan nila kung paano ito masusuportahan. Ang public transportation ng unang industriya na nakikita nila para sa development ng electric vehicle. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga good news mga kabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, i-share natin ating mga vlogs mga kabayan para po makakatulong tayo doon po sa mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil po sa mga fake news peddlers mga kabayan. Dahil po sa mga vlogger na mga DDS. Okay, so again, please like and share. Thank you so much. Magkakaban ko, i-share man natin. Nandyan po si Mel Bellafuerte, Nia Wilson, Jesabdo from Calamba, Laguna. Nandyan rin po si Jill or Hill Manalo. Shoutout daw sa kanyang wife na si Mrs. Aida Manalo from Pasig. Nandyan rin po si Jen Rabara from UK, Evelyn Garcia, hi to Ashen, Ray Santos. I-shoutout natin si June Cabaluna from Barugo, Leyte. Hi to Sports Shinobi from South Korea, G. Mangira from Plaridel, Bulacan. Nandiyan rin po si Sagani Lucas. Hi sa Lucas family from Palawan. Nandiyan rin po si Dennis Fernandez from Pasig City. Aileen Matsumoto from Japan. Shoutout natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine of Mandawi, City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Tinkerbell, Bilma Micabalo, Ramon Aguilon, and hi to Josephine Gallego. Okay. So ngayon, pag-uusapan na po natin tungkol doon sa ating thumbnail mga kabayan na niliwak na itong si Sara Duterte sa Cebu City. Naalala ba natin tungkol kay Representative Duke Frasco mga kabayan? Yung Representative Congressman ng Cebu City na pumirma sa impeachment ni Sara mga kabayan. Pumirma si Duke Frasco para i-impeach itong si Sara Duterte at siya po ay taga Cebu City mga kabayan. Ngayon, kinuyog siya ng mga DDS. Sinisiraan siya ng mga DDS vlogger mga kabayan. Hanggang ngayon, i-check niyo lang po sa Facebook, sinisiraan po ng mga DDS itong si Duke Frasco. Kasi pag-aakala ng mga DDS, marami sila sa Cebu City mga kabayan. Ang pag-aakala kasi ng mga DDS supporter, maraming mga maka-DDS o maka-Duterte sa Cebu City mga kabayan. Alam mo natin kung sino ang malakas sa Cebu City mga kabayan. At kapag siya ay magsasalita, marami talaga pong nakikinig sa kanya mga kabayan. Sino yan, Sir Ivan? Si Gob Gwen Garcia mga kabayan. Okay, so before natin pag-usapan si Gob Gwen Garcia, ang rason kasi ni Duke Frasco mga kabayan kung bakit siya pumirma para impeach itong si Sara Duterte. Kasi siya ay dismayado. Meron siyang hinanakit mga kabayan. Naalala ba natin noong time po si Secretary Cristina Frasco mga kabayan, siya ay kinuyog, siniraan, tinira, binira po ng mga DDS vlogger mga kabayan. Dahil po doon sa advertisement ng tourism, yung Love the Philippines mga kabayan. Naalala ba natin yan? Di ba unang umatake doon ito pong si Sas Rogando Sasot hanggang sumunod na po yung mga gunggong na mga vlogger, umatake sila lahat doon kay Secretary Cristina Frasco mga kabayan. Alam nyo ba? Nasaktan doon si Duke Frasco. Nagalit doon si Duke Frasco mga kabayan. At yan po
ang isa sa rason kung bakit pumirma siya para i-impeach si Sara Duterte. And not just that, nakita rin po ni Doc Frasco itong si Sara, I think that is year ago mga kababayan. That is year ago or last year ba yun, na pumunta siya doon sa lugar ng katunggali or kontra ng mga Frasco mga kababayan. Nakita itong si Sara Duterte, kaya nga hindi siya nagdadalawang isip, pumirma siya para impeach itong si Sara Duterte. Paano na-connect si Gov. Gwen Garcia, Sir Ivan? Si Gov. Gwen Garcia, siya po ang mama ni Cristina Frasco mga kababayan. Kapag nagagalit itong si Gov. Gwen Garcia, don't mess with us. Diba yan po lagi niyang sinasabi mga kababayan? Don't mess with us. Nagalit ho doon si Gov. Gwen Garcia sa ginawa po ni Sara Duterte kasi hindi niya ipinagtatanggol si Cristina Frasco doon sa mga paninira sa pag-atake ng mga DDS vlogger na dito kay Frasco makabayan hindi ginawa ni Sara kasi according po ni Sara makabayan hindi niya daw makontrol ang kanyang mga vlogger. Tingnan nyo ang kanyang rason makabayan, hindi niya daw makontrol ang kanyang mga vlogger kaya hindi niya nagawang ipinagtanggol itong si Cristina Frasco makabayan. Do you think hindi nagalit sa Gov. Gwen Garcia makabayan? Do you think hindi dismayado sa Gov. Gwen Garcia? Don't mess with us. Ito po ang balita tungkol kay Doc Frasco makabayan. For more details, let's watch this. Binabati ko si Cebu Congressman Duke Frasco matapos pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot naman ni Frasco, malalim ang kanyang dahilan. Aminado si Cebu 5th District Congressman Duke Frasco, binabati ko siya dahil sa pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kilalang kaibigan ni VP Sara ang asawa niyang si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Naging spokesperson pa nga ang kalihim ni VP Sara noong 2022 elections. Nasaktan siya sa hindi umano pagtulong ni VP Sara sa kanyang asawa nung binabatikos ito sa Love the Philippines campaign. Ang masakit, kalapit pa raw ni VP Sara ang ilan sa mga online personalities na nanguna sa pambabatikos. Nitawag si Cristina nga to ni VP Sara. Pwede ba nga mahangyo nimo imuhang mga kanang kauban, mga social media personalities nga hinay-hinay lang o daot no sa pamilya, sa nga sa toa, kay total kauban raman ta. Ang pong ni VP Sara atong panahon na di siya kapugong sa kaning mga social media personalities niya. Makaraan pa ang isang buwan, biglang binisita ni Duterte ang kalaban ng mga Frasco sa distrito, ang mga Durano ng Cebu. Naulit pa yan noong July 2024 na walang pasintabi sa mga Frasco na siyang kaalyado ni VP Sara noong 2022. Oh, di ba? Tingnan niyo makabayan, dismayado po si Doc Frasco. Do you think hindi rin po nagalit sa Gov. Gwen Garcia makabayan? Kukunti na nga lang ang supporter ng mga Duterte sa Cebu City, mas lalong kukunti makabayan. Kasi nga ibinoykot na itong si Sara sa Cebu City. Niligwak ng taga Cebu City, itong si Sara makabayan. Ano na? Tingnan nyo ang kanyang rason dahil daw hindi makontrol ni Sara ang kanyang mga vlogger makabayan kaya hindi niya magawang ipagtanggol si Cristina Frasco. O yan na, pumirma kaagad itong si Doc Frasco para impeach si Sara Duterte. Okay, so ipapakita ko po sa inyo kung ano na ang update sa Pasig Esplanade River makabayan or Pasig River Esplanade. Ito na po ang update the other day makabayan. For more details, let's watch this. Wow, mas pinaganda na pala to. May Binondo Intramuros Bridge. Ito siya, serado pa. Patok na pasalan ngayon dito sa Manila. Alam niyo ba na itong Pasig River Esplanade ay umabot na dito sa Intramuros? Unang nabuksan itong Phase 1 dito malapit sa Manila Post Office. At dito papunta na sa Intramuros, mas maganda. Meron mga commercial shop. At ang abangan natin ito ay magdurugtong na papunta dyan sa Port Santiago ng Manila. Dito, doon kasi ng tuloy-tuloy na ulan. So mas pinalawakan na siya, oh. Merong kung dito, catwalk. Ito naman yung papunta sa may Binondo Intramuros Bridge. Ito siya, serado pa. So, pag
pag pupunta kayo ng Binondo Kabayan, dito na kayo dadaan, no? Diba? Ang ganda ng pagka-design, diba? Tapos pinahaba na siyang, dito natanggal na yung bakod niya. Papunta rin to ng konti. Intramuros siya, no? Wow, mas kinaganda na pala to, oh. Ito yung unang binoksang kabayan, itong konti. North Viewing Platform. Yan, ah. China-Philippine Friendship Park. Inayos. Dalawa to, meron din sa kabila. Kaya lang dun sa kabila, yan ay sira-sira na. Naubos yung mga bakal dun eh. Phase 2 niya, papunta na to ng Intramuros, malapit dun sa Fort Bonifacio. Laki na ng progress, diba? Ang ganda, oh. Bukas na pala to, oh. Eh sa likod gabi, meron ginagawang bagong parang restoration ng building. Ganda, oh. Meron ng mga bench, oh. Guys, tara, punta tayo dun sa Konged. Dun sa mga commercial shops. Meron din sa itaas yan. Mas pagkada dyan para makita mo yung 360 view nitong Binondo. Ayan. Actually dito yung maraming mga napapicture eh, dito sa likod. Para ito yung background nitong Binondo Intramuros Bridge. Ito yung China Aid Bridge Project. So sa mga nagtatanong ka ba yun, yung mga commercial shops dito, bukas sila hanggang alas 12. Simula yan mga 5 PM hanggang alas. Yun, ito yung mga commercial shops ka ba, ang dami. Dami yung pagpilian ng pagkain dito. Kasi pwede na kayo mag-dinner dito eh. Senyor Cafeteria. Oh, dito yung kon pala, grabe, kompleto. You know? Dito ko ba nakita tayo? Kung gusto nyo mas magandang view naman dito sa itaas, meron din mga food stall, tapos meron din ditong parang perihan, pwede yung maglaro. At mas matatanaw mo yung view ng Binondo, at saka kung gusto nyo mga picture dito sa likod ng Binondo Intramuros Bridge. Okay, so kasama rin po natin sa Testa Maliwan, Bejeweled Rain from Australia. Nandiyan rin po si Boboy Elmido, Costin Sadugyo, Viole Benaventura, Wing Salvatierra, Felicitas Manibog, Haitsu Teresito Lo, Maan Shen, Haitsu Gorgunya Angala, Juliet Sunakawa, Nonski Pasamonte, Sisita Droha, Haitsu Alicia Lee. Nandiyan rin po si Palfi JBR, Lorna Obalanueva, Ruben Basinga Salendong, Apple Nash,
Hi to Gisilda Langba, Anabel Hoson, Rigos Maranan Ofelia, Percy Shalana, Jeco Jerry Cabreros, nandiyan rin po si Elina Cao, Lucita Tolentino, Bong Yu, Helda Baldovino, Pita, Jeremiah C. Guerrero, Derek Erwina Argilias, AE Ideas, and hi to Elsa Saboko Hironobo Singgian, and hi to Lorna Jane. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang buhay ng aking buong pamilya. Nakikiusap ako na protektahan mo kami at gabayan sa bawat hakbang at desisyon. At huwag nawa kaming bumagsak o madapa. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na sumulong sa kabila ng bagyo. Diyos ko, naway sumikat ang liwanag ng iyong mga pagpapala sa aming buhay. Iniandalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.